Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa video ito, pag-uusapan natin ang letrang H. Ang letrang H ay, kung i-transfer natin sa letrang Ingles, ay letrang H. Ang letrang H ay may apat na forma. Pag nasa unahan, nasa panggitna, panghuli, at kapag nakasiparit siya. Okay, gagamitin natin yung mga forma ni H. Okay, for example niyan. Okay, si H na ganito. Nasa unahan. Okay, example niyan ay ito. So, paano natin siya basahin? Okay, i-transfer muna natin to. Okay, si H. Tulad nga sabi natin, letrang H. And then, ano yung vowel niya? Kasra, kaya E. And then, Ra. Ano yung meron sa kay Ra? Ano yung vowel ni Ra? May shadda tayo doon. So, double, Ra. And then, Fatha. And then, yung ta marbuta, which is silent. So, paano natin siya basahin? Harra. 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 Nang ibig sabihin ay cat or pusa. Ito ay cat. Harra. Okay, dito naman tayo sa panggitnang itsura ni H. Okay, sa panggitnang itsura ni H ay, example niyan ay ito. Okay, paano natin yan siya isulat or paano natin siya basahin? Okay, F, Fatha, H, and then letrang D. Okay, paano natin siya basahin? Fahd, 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 Fahd. Ito yung tiger. Meaning ito ay tiger or tigre. Okay, dito naman tayo sa kapag nasa uli ang titik si H. Okay, example niyan ay ito. Paano natin siya basahin? Okay, first isusulat muna natin siya. F, yung symbol na fatha, wow, which is W, kasi may symbol tayo dito, and then long vowel na A, which is yan o, yung A dyan, yung alif, long vowel kasama siya ni wow, so kaya fatha yung lagay natin. Dito na tayo, K, and then kasra. And then yung H. So, paano natin siya basahin? Fa, wa, keh. Fa, wa, keh. Fa, wa, keh. Nang ibig sabihin ay fruits. Prutas. Mga prutas. Fa, wa, keh. Fa, wa, keh. Okay, dito naman tayo kapag nakasiparate si H. Okay, kapag nakasiparate si H, baba muna natin yan. Okay, kapag nakasipalit siya, ito yung example na ibibigay ko sa inyo. Paano natin yan siya basahin? Susulat natin siya muna. N, Fatha, the, which is so the, and then long vowel, Ra, and then Fatha, yung letrang H. Okay, paano natin siya basahin? Nadara. Nadara, nadara. Itong H na to, palagi para siyang tamarbuta. Di ba? Nakikita niyo yung natalaga natin ng tamarbuta. Kapag nasa huling letra siya ng salita, nagiging silent siya. So, ito dapat, naka-silent to siya. So, ganyan lang dapat yan siya. Nadara, nadara. Hindi siya pwede sabihin natin nadara, nadara, nadara. Which is silent, itong si letrang H. Pero, andyan pa rin yan siya. Dapat pa rin natin siyang isali kahit na ito ay naka-silent. Kailangan pa rin natin siyang isali. Kasi hindi tayo makakabuo ng salita kung wala itong letrang H na nandito sa uli. Katulad ni tamarbuta, kapag wala si tamarbuta, hindi mabubuo yung salita. Okay, nadara. So, hindi natin, kapag inalis natin ito, hindi natin matawag natin siya nagdara, pero mag-iiba yung meaning niya. Parang tawag doon, nagkakaroon ng misspell. Nagkakaroon ng missing. Okay, nadara. Okay, balikan natin yung mga example natin. First example natin, harra. Harra. Nang ibig sabihin ay cat or pusa. Fahad. Fahad. Nang ibig sabihin ay tigre o tiger. Fawake. Fawake. Nang ibig sabihin ay prutas. Nadara. Nadara. Nang ibig sabihin ay sunglass. Nang sabihin shade. Okay,
ito, si ha, andito siya, just harra. Si ha, na pag nasa gitna, ito siya, fahad. And then, si ha, kapag nasa pangatlong titik siya, o nasa panghuling titik siya ng salita, fawakeh. And then, si ha, kapag nag-iisa, nadara. Okay, nakuha ba? So, yan lang sa araw na ito. I hope na nakatulong sa inyo ang video nito. Kung nakatulong sa iyo ang video ito, i-save at i-share mo para makatulong din sa iba. Shukran, tumas, salamat. So, before ko i-end itong video ito, magbibigay ako ng ilang exercise na sasagutan nyo. Okay, exercise number 1 natin. And then, yung number 2. And then, yung panghuling exercise natin. Okay, una, pangalawa, at panghuli. So, kung paano natin to basahin, paano nyo ito i-transfer? Tulad ng ginawa natin kanina. Okay, first, second, and third. So, yun lang sa araw na ito, and shukran, tumas, salamat. I hope na nakatulong sa inyo ang video ito. Pag-save and pag-share na rin para makatulong sa iba. Shukran, tumas, salamat.